may pinagtatakpan si Senador Lacson. Aminin na natin o hindi, halatang-halata naman po, Senador eh. Kasi noon pa kay Gutesa, ganyan ang ginawa mo eh. Sino bang hindi nakakahalata? Baka wala nagsasabi sa kanya dyan, boss, halatang-halata naman tayo. Halata eh. At ang humarap 18, dati isa lang. Bilang ka mo ng binlang ka. Pumunta ka sa notaryo. Ito, 18. Siguro hindi mo kakayaning i-question yung mga notaryo nito, kaya ayaw mo makaharap eh, no? Doon lang tayo umuwi sa computation ng 805 billion. Doon tayo naghanap na. Harapin mo muna. Natatakot ka ba sa kanila? Natatakot ka ba sa mga isasagot nila at sa ibubulgar pa nila kapag nandyan na sila sa'yo sa harap mo? Hindi ba, Jen? Yun na nga. Kung kailan ka pa naman pa-retire, dapat dyan ka it's your time to shine. Bagay, Diba? tama ka. Kasi ang tao matatanda sa mga huling bahagi. Sa mga huling bahagi, hindi sa una mong ginawa. Oo. Totoo ka, totoo. Dito, halatang-halata po, di ba? Tingnan muna natin. Ano ba yung mga sinasabi, di ba? Oo, nung 18. Oo, hindi ka tulad ito nga, hindi naman lahat sabi nila dishonorable discharge, di ba? Hindi naman, sabihin, talagang lihitin mo na sila yung tauhan dati ng Philippine Marines. Ay, ngayon, nagsalita si Ombudsman Remulla. O ibig ba sabihin, hindi totoo yung sinasabi ni Ombudsman. Nakita niyo, nasa bahay nga nila ginawa, di ba? Yun na nga. Yun ang ano. Di ba? Eto pa, Jen. O halimbawa, yung helicopter naman. Helicopter. Helicopter. Eto ngayon lang din lumabas, di ba? Yung mga nakaraan, wala namang helicopter eh. Di ba? Na nakita eh. Na sa mga testimonya ay lumilitaw eh. Ngayon lang din po na siwalat na may ginamit na helicopter. Yung helicopter na pagmamayari din ng kumpanya ni Saldico. Yung Missibis na ba ata yun? Oo, yung Missibis. Oo. Teka, nasan ba yung Kasi helicopter? nire-rent naman talaga ata yun. For rent ata yung helicopter na yun. Ano? Kaya lang dito, kung si Saldico mismo may-ari, hindi niya rerentahan ng sarili. Siyempre. Baka naman for purpose ng, ng pagbayad. Ayun nga. Akin yan eh. Sagot ko na yung gusto Ayan, no? Sa panahong na aming pagtatrabaho kay Saldico, nakuha na namin ng litrato o video. Eto pansinin nyo. Dito ko sa printed, wala ka makikita ang video dito. Kasi paano mo papanood kung printed? Siyempre, diba? Kaya pansinin nyo, ibig sabihin, may video pa ito. Kaya sinasabi nila na, yan, baka inedit-edit lang yan. Hintayin mo, may video pa nga. Oo nga. Ibig sabihin, kailangan mo nang investigahin ito bago mo sabihin, wala, AI lang yan. Sa buong panahon ng aming pagtatrabaho kay Saldico, nakuha na namin ng litrato o video ang ilan sa aming pag-escort sa mga pera na pinade-deliver niya sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayun. Katulad ng mga una ng sinalaysay. Marami din siya pinadalhan ng maraming pera na mga taga-media. Ang ilan sa mga litrato na ito ay mga sumusunod. Ito na, may video ng helicopter. May picture ng helicopter. Pero ito, picture pa lang ito, Jen. Wala pa yung video. Dapat mapansin mo, nakuhanan ng namin ng litrato o video. May video ito. Maaaring hawak din nila. Yung mga video na yan. Hindi mo naman pwedeng i-paste dyan yung video, di ba? Maaaring in-stop, tapos in-screenshot. Tama. Diba? Para magkaroon ng halimbawa, yung mga naghahakot na ito, maaaring yan, gumagalaw di ba? Kaya nga, nakapagtataka dyan na kaagad na isasantabi, halimbawa, yung Blue Ribbon Committee na lang. Pero may wala, naninindigan pa. Meron statement dito sa Senador Ping Lacson. Sabi niya. Nasaan na ba yun? Sabi niya, hindi nananatili naman na ebidensya ang gabay ko. Yung where the evidence will lead us. Yun. Yan ang gabay natin sa pagsisiyasat sa alegasyon. Kaya lang, bakit may statement ka na agad na parang binabara mo na kagad di ba? Saka lalo yung punto niya na, part ng destabilization niya. Ayun pa. Napakabigat na paratang yun. Bakit may ganun, di ba? Tsaka kung talagang totoo, na meron talagang part ng destabilization, sabi nga ng statement ng Iglesia ni Cristo, may dapat lalo ba palang imbestigahan Lalo mong imbestigahan. Kasi napakalaking paglabag yan. Mayroon palang nagbabalak ng manggulo, mag-destabilize sa ating gobyerno. Di ba dapat alamin natin yan kung sino yan? Problema, mismo nga ang ombudsman, Crispin Remulla, nagsabi, yung part na binanggit ako dyan, totoo yun. Anong gagawin natin dito? Yun na nga. Destabilization ba yung magsabi ka ng totoo, Jen? Hindi. Ang alam ko, totoo, masakit.
masakit ang katotohanan tanggapin eh. Oo. Di ba? Ito to sa Sige, sige, may sige. reaksyon. Okay. Ang sabi po ng Senador Ping Lacson, nangangamba daw po siya na baka maging circus lamang Yan. ang pag-iimbestiga ng Senado sa mga anomalya, sa mga flood control projects kapag pinayagang humarap sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating mga marinso sundalo. O, yan ibig sabihin natin. Oh. Meron ka na kaagad judgment. Ano pa? Ito yung mga dating manong sundalo na naglahad daw po ng nalalaman umano nila kaugnay sa paghahatid ng mali-malitang pera sa iba't ibang mga personalidad. Ayon po kay Senador Lacson, hindi ka panipaniwala ang mga istorya ng mga nagpakilalang sundalo. Eh, sabi ng ombudsman, totoo yun eh. Pwede magsabunutan kayo ng ombudsman. Dahil dito, nagpasimula si Senador Lacson ng paunang pagsilip sa background ng mga ito. Ganyan din ang ginawa nyo kay Gutesa. Oh. Sa halip na yung Bina-crown testimonya ang tingnan, Oh. yung background ng mga nagsasabi, ang... Oh. Di ba? Kaya daw po, ito mga kababayan, nangangamba daw po si Senador Ping na baka magamit pa ang Senado bilang plataforma para sa mga istoryang hindi kapanipaniwala sa umpisa pa lamang. Sabi nga ni ombudsman, totoo yun eh. Oho. Hindi ba, Senador? Nako. Oh. Nauna na rin pong kinwestiyon ang pagbagsak umano ng 805 billion pesos na cash mula sa mga bangko, mga contractors. Bukod sa napakabigat anya na naturang halaga na ito na tinatayang aabot na po sa 805 metric tons, aabutin na niya na mahigit sa 13,000 maleta, 13,000 na maleta ang kinakailangan para dito. Aabutin din na niya na 5.5 taon ang paghahatid dito kahit pa araw-araw gawin ang delivery. Kung nagsimulaan niya ang delivery noong 2003 hanggang ngayon, 2023. taong 2023 hanggang ngayon, ay naghahatid pa rin dapat ngayon ang mga nagpakilalang sundalo. Pinoproblema mo yung delivery. Tingnan mo muna. Paliwanag mo pa. Bakit yung estimate na yun ang naglutang, ang nag-estimate si Atty. Baligod. Oo. Yun lang ang kanyang estimate, 805 billion. Hindi, pag imbestigahan mo nga, pagka nandun, ipagkwenta mo sila sa kanila. Sige nga, paano kung mapalabas nilang nagawa nga? Di ba? Oo. Ang problema nga, Hindi nga, yung 805 billion na so, hindi galing sa mga sundalo yan ha. Parang estimate lang ata yun sa kabuuan ni Atty. Baligod. may kwenta rin sa dyan eh. Yun. Yung 3 times a week na delivery, aabot din daw talaga sa presyo na yan. Pero, kung ikaw ay investigador dyan, ganun ba ang pag-iimbestiga na, teka muna, unless, Hinahanapan mo agad ng probability no, tsaka unless improbability. ayaw no? mong mabulgar yung mga sinasabi. Una, iniisa-isa nga natin, yung sa ICC, kinumpirma ni Ombudsman, Crispin Remulla, sa bahay niya naganap, nandun si Trillanes, andun si General Torre, nandun yung dalawang ICC. Oo nga. Ano na lang hindi totoo? Kasi kung ito ay gumagawa lang ng kwento, dapat wala yun, di ba? Hindi nila masasabing nangyari nga yun. Then tsaka kung magagawang circus, ako naniniwala sa mga senador, pwede mo supply, yung gawin dito yan. Ginagawa nyo kaming di ba? Katatawanan. Katatawanan Palabas, dito eh. Unless napakahina nyo mag-imbestiga, di ba? Kasi doon, napapalitaw nyo, alin ang hindi totoo, alin ang totoo. Ako naniniwala, Jen, may pinagtatakpan si Senador Lacson. Aminin na natin o hindi. Halatang halata naman po, Senador eh. Kasi noon pa kay Gutesa, ganyan ang ginawa mo eh. Hindi ba? Nung lumabas si Saldico, ang sabi niya, nagde-deliver siya ng ganitong kahalaga, may black kagad na hindi yan totoo eh. Hindi ba? Nung sinabing may mga mali-maleta, binigyan mo nga ng kwento na nagdadrive ng van sina... Yung kwento, yung Arbor Band. Doon sa ilalim ng basement ng hotel, di ba? Hindi, yun, baka totoo naman yun. Bakit yun? Hindi, asa nakarugtong ng istorya no, di ba? Bakit wala? Arbor Band ang binili. Kasi papalitan sila ng Arbor Band, di ba? Kumuha sila ng pera doon. Bilyon-bilyon. Saan nila dinala? Saan nakarating? Bakit ang kwento putol, di ba? Oo nga, no? Ibig sabihin, may pinagtakpan ka, Senador. Aminin mo man o hindi, sumarap naman sa salamin, o kaya pagka mag-isa ka lang, siguro naiisip mo, may pinagtatakpan nga siguro ako. No? Kaya hindi ko, kaya panayang, kumbaga sa basketball ito, sino yung pinakamagaling 3 points? Mag-block. Nagba-block eh. Si Kai Soto. Matangkad eh. Matangkad eh. Medyo luma kasi mga nanonood sa atin, medyo luma. Luma. Sina Abet Gidaben. Yeah, si Abet Gidaben. At saka yung si Tapal King. Si, ano pangalan nga nun? Mon Fernandez. Ganyan ang ginagawa niya, di ba? Sa halip na, di ba, investigador. Ang gagawin mo doon sa testigo, hindi mo katapalan. I-assess mo nga siya, di ba? Dapat ipasa nga sa'yo yung bola eh.
para i-shoot mo eh. Para malaman kung totoo hindi totoo. no? Yes. Hindi yung hindi pa nga natanong mo na ba, nakaharap mo na ba? Eh bakit ngayon pa nga, hindi pa nga kayo nagkikita? Ayaw mo na kagad makita, di ba? Mabigat na labanan, no? Oo. Alam mo, Senador, matagal na naging kinilala ka, di ba? Marangal ang pagkakilala sa'yo. Bagay ako ngayon, no? So, mataas pa rin ang pagkakilala natin kay Senador King. Respeto sa kanya. Yes. Pero bakit sa bandang huli ng iyong karir ay pinili mo Ano yan, ha? Pag nagsalita, halos walang bumablaka kasi alam nila Ayan nga. yung kanyang credibility. Ay kaya lang dumating Diba? yung panahon dun sa kung kailan ka pa naman pa-retire, dapat dyan ka it's your time to shine. Bagay, Diba? tama ka kasi ang tao matatanda sa mga huling bahagi. Sa mga huling bahagi, hindi sa una mong ginawa. Oo. Totoo ka, totoo. Dito, halatang halata po, di ba? Sino ba hindi nakakahalata? Baka wala nagsasabi sa kanya dyan, boss, halatang halata naman tayo. Halata eh. At yung humarap 18, dati isa lang. Bilang ka mo ng binlang ka. Pumunta ka sa notaryo. Ito, 18. Siguro hindi mo kakayaning i-question yung mga notaryo nito, kaya ayaw mo nung makaharap eh, no? Doon lang tayo umuwi sa computation ng 805 billion. Medyo doon tayo naghanap na. Harapin mo muna. Natatakot ka ba sa kanila? Na matanong ka nila at matanong mo sila? Natatakot ka ba sa mga isasagot nila at sa ibubulgar pa nila kapag nandyan na sila sa'yo sa harap mo? Hindi ba, Jen? Yun na nga. Hintayin natin. Baka malay mo, Nelson, magbago din ang isip niyo. Sige nga, magpatawag ulit ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pero ang hinihintay ko kasi dapat matapos mo na yung draft report eh. Hindi, dapat nga dyan. Parang wala pa eh. Hanggang Total, ngayon, wala pang draft. Ipatawag niya muna ito para, Ituloy na. para magkaroon ka na ng conclusion, di ba?